Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating sisimulang isalang ang manhwa series na pinamagatang Solo Max Newbie. At ito nga po ang chapter 21 to 23 ng naturang manhwa. Kaya't atin na nga pong kaagad simulan. Muling ipinakita sa atin etong pangunahing offensive force na pinapangunahan nitong si Song Junhwa habang naguguluhan naman ang isa nitong kasamahan mula sa ipinapakitang reading ng marahil kanilang magic sensor. Hanggang sa maya-maya ay nagpakita sa kanilang harapan ang isang higanteng iron golem habang nasa itaas nitong bahagi ang isang marahil di umano'y high-ranking vampire. Marahang lumapit ito sa kanilang lokasyon at nagbigay pa ng isang pagbati kasabay ng pagpapahayag ng kaniyang pangalan na siya nga daw si Velius at siya nga raw ay isang tapat na tagapagsilbi ng master ng nasabing ruin. Agad namang nabahala sina Song Junhwa sa kaniyang presensya at nagtanong kung ano ang pinakapakay nito sa kanila. Agad namang naunawaan ni Velius na etong si Junhwa ang marahil tumatayong leader ng grupo at ipinahayag na naroroon siya para magbigay sa kanila ng alok. Bibigyan nga daw niya sila ng pagpipilian. Kaniyang hinawakan nga ang talim ng isa sa mga espadang nakatutok sa kaniya at mula sa maliit niyang sugat ay na-activate ang kanyang skill na Bloodfest at aniya, maaari daw silang lahat ay sumama sa kaniya ng mapayapa o kung hindi ay kaniyang gagawing panghimagas ang kalahati sa kanilang bilang. Habang ginawang halimbawa ang isa sa kanilang mga kasamahan na daglian lamang niyang pinaslang mga master. Samantalang sa ibang dako ay masisilayan natin na ginagamit nitong si Teresa ang kaniyang skill na Divine Purification para dito sa isang item na tinatawag na Frozen Tear na kanilang nakuha mula sa nasabing silid at nagkaloob kay Jinhyuk na madagdagan ang kanyang mahika ng 12 puntos. Nagpasalamat pa nga siya dito sa babae hanggang sa biglaang nakatanggap si Teresa ng isang mensahe na nagmula pa sa pinaka-master ng ruin at ipinahayag na nasa kaniyang mga kamay sa kasalukuyan ang buhay ng lahat ng miyembro ng kanilang attack force at kung nais nga daw niya siyang iligtas ay nararapat lamang na tumungo siya sa pinakamalalim na silid ng nasabing ruin. Agad ditong nabahala ang dalaga at dagliang nagpasya na kinakailangan na niyang puntahan ang nasabing lugar. Subalit puno naman siya ng pag-aagam-agam kung sapat na nga ba ang lakas niyang tinataglay upang magtagumpay na magawa niyang labanan ang tumatayong pinaka-master ng ruin na tinatawag na Jinzo. Nangangamba siya sa mga posibilidad na maging siya ay maging isa din lamang nitong laruan. Lubha nga daw niyang ninanais na protektahan ang mas maraming tao sapagkat siya ay isang paladin at na-question pa nga kung tama nga ba ang kanya naging pagkilos sa kasalukuyan. Eto namang si Yusong ay nagpasya na ring umalis sa nasabing lugar. Buhat nga raw nang wala naman siyang anumang ugnayan mula sa nasabing grupo. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ay nagbigay siya ng isang payo na marahil makakatulong sa kaniyang naguguluhang isipan. Kaniyang pinagmasdan etong si Jinhyuk at isinaad na ang taong iyon na wala maski konting dignidad sa sarili at lubang makasarili pa ang isa sa mga rason kung bakit patuloy niya siyang hinahamon sa isang duelo. Subalit isang bagay lamang ang kaniyang natitiyak sa kasalukuyan at iyon ay ang tanging siya lamang sa ngayon ang may kakayahan at magagawang talunin etong tinatawag na Jinzo. Kasabay nito ay tuluyan na siya nagpaalam sa kaniya habang bagya namang napangiti etong dalaga at nagpasalamat sa nasabing impormasyon. Kasabay ng agaran niyang kinausap etong si Jinhyuk upang gumawa ng isang biglaang kasunduan upang tulungan siya sa kaniyang haharaping laban. Ayon naman sa binata na mahal ang kanyang singil pagdating sa kanyang serbisyo. Subalit wala namang paki sa bagay na iyon etong si Teresa at isinaad sa kaniyang babayaran kahit magkano pa kung kaya't do'y formal na kanilang napagkasunduan na sila ay gagawa ng pansamantalang alyansa na kapwa kinilala din ng system mga master. Maya-maya pa ay narating na nila ang pinakalungga ng nasabing boss kung saan agarang nadama nitong si Teresa ang nag-uumapaw na mahika ng nasabing halimaw mula sa labas ng tarangkahan. Agad naman siyang pinakalma nitong si Jinhyuk at nagbigay ng kasabihan na sa isang labanan hindi palagi nagwawagi ang mga pinakamalalakas. Natanong naman siya ng dalaga kung mayroon nga daw siyang plano sa kasalukuyan na isinaad nitong oo. Gayon din kung anuman daw ang mangyari sa loob ng nasabing silid ay kinakailangan nitong si Teresa na ibigay ang buong pagtitiwala sa kaniya. Pagpasok nga nila doon ay agarang bumungad sa kanila ang pulutong ng mga vampira sa pangunguna ni Velius habang isang boses ang maririnig ng pagbati mula sa kanilang pagdating. Ito ay mula sa pinaka-boss na naroroon na tinatawag na Jinzo na ang tunay na pangalan ay Alice von Atarasya. Nababagot na nga daw ito sa kaniyang paghihintay habang natanong naman ni Jinhyuk
kung ayos lamang ang iba pang mga manlalaro. Kung kaya't ipinakita nitong si Jinzo ang mga nasabing individual na ngayon nga ay nakakulong sa skill na tinatawag na Dimension Break habang nakapiring. Nakilala naman itong binata ang isa sa mga ito na si Park Hae-jin at napag-alaman na siya pala di umano ang gumising sa mga guardian ng nasabing ruin. Agad din ditong nawika ng nasabing boss na kaya niya inibitahan etong sina Jin-hyuk sa kanyang silid ay dahil sa klase ng amoy na kaniyang inilalabas. Naguluhan naman sa nasabing payag etong binata habang ayon pa kay Jinzo na iyon ay ang pinakamatamis na klase ng amoy na kanyang naranasan sa buong buhay niya. At ang tinutukoy nga daw niya dito ay ang kaniyang dugo na lubang naiiba kumpara sa iba pang mga tao mga master. Agad namang nabahala mula sa nasabing payag ang binata sapagkat ngayon nga lamang daw ito nangyari mula nung laruin niya ang Tower of Trials na bagyang napuna nga ng tumatayong pinakaboss ng nasabing ruin. Ayon pa nga dito na huwag daw mag-alala etong si Jin-hyuk sapagkat ang mga bagay na kaniyang natitipuhan ay nilalasap niya ng mabuti at inaalagaan din. Nangako pa nga ito na kaniyang bubuhayin itong binata hanggang sa tumanda ito ng 60 taon, kaya tuwag nga daw siyang matakot. Agad namang tinanggihan itong binata ang naging payag ni Jinzo, subalit isang pag-atake ang bagyang dumampi mula sa kanyang pisngi at iyon ay mula kay Jinzo na ngayon ay galit na at nawikang walang sino man ang nagtanong para sa kanyang opinyon at wala rin siyang karapatan para tumanggi. Agad namang nabahala etong si Teresa sa kaniyang nasaksiyan habang kalmante namang sumagot etong binata kay Jinzo na hindi iyon nangangahulugan na wala siyang ibang bagay na ipagkakaloob. Lumuhod ito at isinaad na mas matapis pa nga daw iyon kaysa sa kaniyang dugo. Bagyang napaisip naman etong si Jinzo sa kaniyang naging payag. Subalit ayon naman sa naturang boss, wala na nga daw iba pang hihigit sa klase ng sarap ng isang malasang dugo. At kahit ano pa ang kanyang nais na ialok ay hinding-hindi magbabago ang kaniyang pagpapasya. Ngunit kampante namang nawika nitong si Jin-hyuk na kahit nga daw ba ang kanyang nais na ibigay sa kaniya ay ang kaniyang kalayaan na labis na ikinabiglang marinig nitong babaeng vampira. Agad namang nakadaba ng pagkamuhi para sa binata ang lahat ng mga alagad ni Jinzo at nagnanais na siya ay agarang paslangin. Subalit sila ay madali ding pinahinto nitong kanilang boss at ninais na patunayan ang responsibilidad ng kaniyang naging payag na agad namang tinanggap nitong ating pangunahing karakter. Nagpakilala nga siya doon at isinaad na siya ang kinatawan na nagmula sa grupo na tinatawag na Demonic Humans na nasa tore at ipinangakong papalayain siya mula sa lugar na ito. Ang mga tinatawag nga daw na Demonic Human ay ang mga individual na tinalikuran na ang kanilang pagiging isang tao na marahil dahil sa salapi, mga paniniwala at marami pang ibang kadahilanan. Sila nga daw ang mga taong pumipigil at tumaharang sa pag-akyat ng mga manlalaro patungo sa mas mataas na palapag ng Tower of Trials at kung minsan ay nakikipag-alyansa sa mga halimaw na naninirahan sa loob ng mga labyrinth at ruins mga master. Pamilyar naman sa nasabing grupo etong si Jinzo na ipinahayag pangang nagawa na niyang makipag-ugnayan sa mga nasa templo ng ika-27 palapag. At ang kaniyang pinakarason kung bakit siya naroroon ay batay sa kanilang pagnanais na ilabas siya gamit ang isang panlilinlang mula sa napakalakas na barrier na bumabalot sa paligid ng ruin. Patuloy namang tahimik lamang na nakikinig etong si Teresa sa isang tabi at walang maunawaan sa pagkilos na isinasagawa ni Jin-hyuk. Samantalang ang kanyang inilahad na mga impormasyon ay sapat na upang magdulot ng bagyang kuryosidad sa lahat ng mga vampirang naroroon. At batay nga sa mga nawika niya ay bagyang napaniwala na etong si Jinzo, subalit literal na wala itong tiwala sa isang kagaya niyang tao. Lalo na't napakahusay nga daw nito pagdating sa pagsasalita at kasabay na ginamit ang skill na Blood Spear. Nangihinaya nga daw siya sa klase ng tamis, mayroon ang dugo nitong binata. Subalit kinakailangan na nitong mamatay sa ngayon, kasabay ng pagpapakawala niya ng napakaraming bilang ng mga sibat na yari sa dugo patungo sa direksyon nitong si Jin-hyuk. Agad naman ditong kumilos etong si Teresa at dinipensahan ang binata, ginamit nga niya ang skill na tinatawag na Sacred Reinforcement na matagumpay na napigilan ang mga pag-ataking patungo sa kanilang dalawa. Payag pa nga nito na mas makabubuting manatili muna etong si Jin-hyuk sa kaniyang likurang bahagi habang kaniyang ginagamit din ang isa pa niyang skill na Sacred Shield. Pinagtatawa na naman itong si Jinzo ang klase ng pagdepensa ng nasabing babae mula sa ganong kahinang pag-atake. Subalit labis nga daw siyang naiinis na masilayan ang paggamit ng tinatawag na Divine Energy, buwat nga ng isa siyang vampira. Muli niyang inactivate ang isa pa niyang skill na tinatawag na Blood Explosion na nagmistulang dambuhalang bola ng kapangyarihan na plano nitong pakawalan patungo sa dalawa. Labis naman itong ikinabahala ni Teresa, subalit kapa doon
ay mas pinili nitong babae na ibigay ang buo niyang pagtitiwala sa binata na ngayon ay nasa kanyang likurang bahagi. Ngunit kasunod nito ay hindi niya inaasahan ang pagtataksil ng binata at agaran siyang tinarak ng kaniyang punyal mula sa likurang bahagi na lubos niyang hindi inaasahan. Labis siyang nabigla sa pagkilos nito at maging etong si Jinzo ay ganoon din ang naging ekspresyon matapos na itarak nitong si Jinyuk ang punyal sa kanyang kasamahan. Natanong pa nga niya etong babaeng pampira kung hindi ba sapat na pruweba ang pagkilos na kanyang isinagawa sa harapan niya. Nabagya namang naaaliw sa pagtatraidor nito sa kaniyang kasamahan at mas nagnanais pa na patunayan ang kanyang sarili sa kaniyang harapan. Eto ngang si Teresa ay pilit pa rin nagsasalita sa kabila ng malubha niyang pinsalang natamo at nagtanong hinggil sa kanilang napagkasunduan at kasama ito sa kanilang planong isasagawa. Subalit wala namang sagot na ibinigay sa kaniya etong si Jinyuk at muli pa nga siyang sinaksak sa harapan nitong pinakabos ng nasabing ruin na ngayon nga ay nasisiyahan at naniniwala na buhat sa pagkilos na isinagawa nitong binata at binigyan ito ng pagkakataon upang ipaliwanag ang kaniyang hangarin mga master. Ayon sa binata na upang kanilang malinlang ang barrier na bumabalot sa paligid ng ruin ay naganda nga daw siya ng 7-star spell at ito ay ang Braham's Ring na ibinigay sa kaniya ni Hana sa nakaraan. Paliwanag pa nga niya kung ilalagak doon sa nasabing item ang kaluluwa nitong babaeng vampira ay kanilang pansamantalang malilinlang ang harang at matagumpay na magagawa ang kanilang pinakahangarin. Napaisip naman dito etong si Jinzo habang inilad sa atin ng binata na ang kanyang pinakarason kung bakit pinapanatili niya ang pagiging isang level 1 na umabot pa sa punto na tanggihan ang mga pabuyang ipinagkakaloob ng system ay sa kadailanang ang 7-star skill Soul Transfer ay tanging magagawang gamitin kapag ang isang individual ay nananatiling nasa level 1 pa lamang. Kasabay nito ay kanyang inactivate ang kinakailangang spell upang maisagawa ang paglipat ng kaluluwa. Nakapa ipinahayag ng system na 1 taon pang muli ang lilipas bago niya muling magawang gamitin ito. Nagsalitang muli etong si Jinyuk at inanyayahan etong si Jinzo na pumasok na sa loob ng spell. Sapagkat tuluyan na nga daw itong maglalaho pagkalipas lamang ng 1 minuto, kung kaya't dapat na nga raw siya magpasya sa ngayon. Ginamit naman itong vampirang babae ang kanyang abilidad na makipag-ugnayan sa alagad niyang si Velius at nagbigay ng kautusan na oras na gumawa nga raw ng kakaibang pagkilos etong si Jinyuk ay huwag nga raw mag-aalinlangan pa ang kanyang alagad na agaran siyang paslangin at wasakin ang magic circle buhat nang hindi siya lubos na nagtitiwala sa mga pahayag ng binata na kaagad namang sinang-ayunan ng kaniyang tapat na alagad. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa magic circle na likha ng ating pangunahing karakter habang bagyang nangangamba sa mga susunod na mangyayari. Subalit lubha nga rin niyang ninanais ang makaalis mula sa pagkakakulong sa loob ng nasabing ruin sa napakahabang panahon. Muli nga niyang tinanong etong si Jinyuk kung mapagkakatiwalaan nga daw ba ang isang kagaya niya, na sinagot naman nito na hindi nga daw niya pagsisisihan kung kaniya siyang mabibigyan ng pagkakataon mga master. Kung kaya't doon ay bagyang nakuha na niya ang kalooban ng pinakabos ng ruin gamit na rin ang kanyang skill na commune. Kasabay nito ay ang pagbigkas ng nasabing vampira ng kaniyang buong pangalan habang nagpapayag ng kaniyang pagsang-ayon na mailipat ang kaniyang kaluluwa na agarang hinigop naman ng Braham's Ring. Pagkatapos noon ay pinayag sa atin na nagustuhan naman nitong si Jinzo ang kaniyang naging aniya ay pansamantalang si Sidlan na ikinalugod namang marinig nitong binata at nasambit na mabuting araw at komportable siya sa bago niyang tahanan na ikinabiglang marinig muli nitong babaeng vampira. Samantalang doon ay na-activate din ang unique skill ni Teresa na Blessing of the Star at muling bumangon mula sa likurang bahagi nitong si Jinyuk na agaran siyang binati ng maligayang pagbabalik. Makikita nating do'y naghilom na ang lahat ng mga pinsala na kaniyang natamo na dulot ng mga pag-atake nitong binata at nakuha pang ngumiti sa kaniyang harapan. Agad namang naunawaan nitong si Jinzo na siya ay nalinlang nitong binata at kasalukuyang wala nang magagawa pa. Ayon pa kay Teresa na ngayon nga daw ay napakaraming katanungan ang nasa kaniyang isipan, subalit saka na lamang niya ito sasabihin oras na matagumpay silang nakalabas sa loob ng nasabing ruin. Labis naman ang galit nitong si Velius sa ginawang panlilinlang sa kanilang pinuno at galit at marahas na ginamit ang kanyang skill na Blood Wave patungo dito sa dalawa. Ngunit kapwa kinounter naman ito ng binata gamit ang kanyang Fire Magic at madali lamang napigilan ang nasabing pag-atake nitong lalaking vampira. Kapwa sa mga oras ding iyon ay inatasan na rin itong si Jinyuk na iligtas nitong si Teresa ang iba pang mga manlalaro na bihag mga master. Agara naman niyang sinunod ang nasabing kautusan at unang pinalaya ay itong kapitan ng raid
na si Song Chunhwa na inaalala nga ang presensya ng mga vampira na naroroon. Ngunit inilahad naman ng dalaga na ang mga ito ay kasalukuyang idinidispatcha na ng kaniyang kasamahan. Makikitang pinalilibutan nga etong binata ng pulutong ng mga vampira, habang bagyang humanga naman etong si Velius sa nagawa nito laban sa kaniyang Maika. Alam nga nitong binata na ang apoy ang pangontra sa kaniyang Maika at ngayon nga daw na nakaselyo na ang kanilang tumatayong Panginoon ay wala na silang pag-asa pang manalo laban sa kaniya. Hindi naman nagpatinag sa kaniyang banta at intimidasyon etong lalaking vampira na inatasan nga ang lahat ng kaniyang mga kasamahan na atakihin etong si Jin Hyuk, habang ang kanilang sagupaan ay pinagmamasdan nitong si Song Chunhwa na manghang-mangha sa aniya ay misteryosong lalaki na nasa kanilang harapan. Agad namang naunawaan nitong si Teresa na ayaw nitong ilahad ang kaniyang pagkatao kung kahit hindi nito sinabi ang tunay niyang pangalan at nagkunwaring hindi niya siya kilala. Nawika pa nga nitong dalaga na lubang napakasakit nga raw ng ginawa nitong binata sa kaniya at iyon pa lamang ang unang beses na siya ay mapapaslang sa isang laro at hindi niya lubos maisip na ito pa mismo ay magmumula sa kamay ng kaniyang kakampi. Ngunit binigyang diin naman ni Jin Hyuk na ang mahalaga ay nagtagumpay sila. Na masiyang sinang-ayunan naman ni Teresa hanggang sa maya-maya ay naluha na ito na ikinabiglang masilayan ng ating pangunahing karakter. Nakangiti itong nagpapasalamat buhat sa pagligtas daw niya sa kanilang lahat na naroroon na nagbunsod upang makopya na ng tuluyan nitong binata ang unique ability ni Teresa na Blessing of the Stars. Habang patuloy na hindi niya maunawaan kung bakit hindi pa rin ito huminto sa pagluwa ang nasabing dalaga. Natanong pa nga siya nito na malamang ay alam daw nitong si Jin Hyuk na magagawa niyang muling mabuhay matapos na siya ay mapaslang. Napakunwari ay nagmangmaangan naman sa nasabing pahayag mga master. Pagkatapos noon ay kaagad nilang tinahak ang treasure room at planong kunin ang divine artifacts na matatagpuan. Ngunit kapa doon ay pinigilan sila ni Song Chunhwa na nagpakilala bilang kapitan at isinaad na ang mga items na matatagpuan sa loob ng ruin ay pagmamay-ari ng Balhae Guild. Hindi naman ito nagustuhang marinig ni Jin Hyuk matapos na kanyang iligtas ang mga kagaya nila. Kung kaya't nagbigay na lamang etong si Song Chunhwa ng iba pang kapalit o pabuya at iyon ay sa pamamagitan nga raw ng salapi at mga barya sa nasabing laro. Na ayon naman kay Jin Hyuk na literal nga daw na basura ang kaisipan, mayroon etong kapitan ng attack force. Kung kaya't do'y pumayag na lamang etong binata na labis namang ikinatuwang marinig nitong si Song Chunhwa. Subalit kapa doon ay nagbigay ng isang babala etong ating pangunahing karakter na kahit ano pa nga daw ang maging resulta ng kaniyang aksyon ay huwag nawa siyang magsisisi sa bandang huli. Nalabis itong ipinagtakang marinig. Agad nga niyang napuna ang fragment of Merlin's staff at iyon ang unang napagpasya niyang kunin. Payag pa nga niya sa sarili na sa kabila nga daw ng kabiguan ng kanilang attack force ay magagawa pa rin nilang ibangon mula sa kahiyan ang kanilang mga sarili matapos na makuha ang mga divine artifacts na naroroon. Ngunit kasabay ng pagdampi niya sa nasabing item ay ang pag-activate naman ng isang marka na gumuhit sa kaniyang palad. Paliwanag nga sa kaniya nitong si Jin Hyuk na ang markang iyon ay isang klase ng sumpa. Lubang malaki nga daw sana ang pakinabang ng item na iyon, ngunit kaakibat naman ito ang pagkakaroon ng isang sumpa na tanging mawawala lamang oras na napaslang etong si Jinzo na tatawagin na lamang natin sa ngayon sa pangalang Alice. Subalit sa ngayon nga raw ay kasalukuyang nakakulong ito sa loob ng Braham's Ring. Kasabay nito ay ang pag-activate na ng sumpa na ngayon tumama sa katawan ng makasariling kapitan mga master. Lubang ikinabigla nga din ito na masilayan ni Teresa habang inilayo na lamang siya dito ng binata upang hindi na masaksiyan pa ang kakatuwang pagbabago sa kaanyuan nitong si Song Chunhwa. Samantalang sa labas ng tore ay madaming individual ang kasalukuyang nag-aantay at nagdududa nga sa naging pahayag ng stalker ng ating pangunahing karakter na si Yusong. Nababagot na nga ang lahat sa paghihintay, subalit pinakalma naman ng isang individual ang kaniyang mga kasamahan na manatili lamang at maghintay. Ang tao pa lang ito ay si Kim Tai-chun na ipinaalala ang kahalagahan ng impormasyon na kanilang nakalap. Bagya naman siyang kinestyon nitong kaniyang subordinate sapagkat ayon pa nga daw sa mga eksperto ay tinatayang 3 linggo pa ang lilipas bago tuluyang maklear ang nasabing ruin. Subalit muli namang nawika ni Tai-chun na itong impormasyon ay nagmula sa isang tao na kaniyang kinikilala at kapag ganoon nga rin daw ang kanyang nadarama sa kasalukuyan. Magsisindi pa nga lamang sana ito ng kaniyang pampausok nang kapadoy inihayag ng system ang tungkol sa matagumpay na pag-clear ng ruin na Hall of Depraved na talagang labis ng ikinagulat. Kasabay nito ay nagsimula ng magsipaglabasan ang mga manlalaro na kapasinalubong din
na mga pagbati ng mga reporter na naroroon. Ngunit labis silang nabigla ng masilayan ang kakatuwang pangyayari dito kay Song Chunhwa na ngayon nga ay tuluyan ng nawala ang lahat ng mga buhok sa kaniyang katawan at mapipinta ang labis na pagkadismaya sa kaniyang sarili. Habang ang kanyang kalungkutan naman ay kapwa nadama ng isa pang mayamang reporter sapagkat mayroon na itong airport din sa ulo at naiyak pa nga sa kaniyang sinapit mga master. Masaya namang ipinahayag ni Teresa na kapwa silang dalawa ng kapitan ang hindi naging MVP sa nasabing raid. Bagkus ang individual nga raw na matagumpay na nagawang i-clear ang ruin ay walang iba kundi ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan habang nakasuot nga ng maskara. At kasunod nito ay nagsimulang magbahagi na etong dalaga ng mga pangyayari sa loob ng ruin. Kapwa naman etong sina Mr. Kim Tae-chun at ng kaniyang subordinate ay minabuting kontakin ang association sa kasalukuyan. Habang sa mga pulutong na mga nakaligtas na mga manlalaro ay kasamang naroroon etong si Park Hae-jin na naiinis sa mga nangyari buwat sa kabiguan ng kaniyang misyon. Subalit nagpapasalamat pa rin ito sa aniya ay misteryosong individual na nagligtas sa kanila at kapwa nagpasya na ang lahat na umuwi na lamang sa kani-kanilang mga tahanan. At matapos ang matagumpay na misyon ay doon din po pansamantalang nagtatapos ang chapter 21 to 23 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Maraming salamat po mga master sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli!